Ito yung kamuting kahoy na nakudkud na siya. Grated cassava. So, bumili ako ng, nakaano na siya, nakapiga na. Bumili ako doon sa market ng 50 pesos. Tapos ito lang yung inano ko, yung small portion lang kinuha ko para paanuhan siya, yung i-dry ba siya bago gawin ng puto. So, ito yun. Cassava, grated cassava. At ito namang bilao. Itong bilao na to, bihira na lang ito ngayon. Kasi kadalasan yung circle na bilao. Diba pag may mag-order sa'yo ng biko or kung ano mga pagkain na yung dessert, ilalagay nila sa round bilao. Pero ito, yung maganda talaga para ano siya, halimbawa yung bigas na may mga, nakabili kasi ako ng bigas na may mga bato, tsaka mayroon ding yung bang tawag nyo, yung yung grain pa talaga, hindi pa natanggal yung balat. Kaya ito ang magandang gamitin. Nigo ito sa Bisaya. So, sa Tagalog, bilao. Sa English naman, bamboo siya na nagawa ng ganito. Kaya, ayun, nakahanap din ako doon sa market. Nagtatanong ako doon, saan ba pwedeng makabili ng bilao? Kasi ito yung traditional na gamit noong panahon. Kasi parang lahat ng bahay may ganito talaga dahil noon wala pang mga makinarya, wala pang mga makina na magiling ng magbalat ng palay, magiling ng mais. Ito ang ginagamit para ihiwala yung maliit tsaka malaki. Kaya yun, nakahanap ako doon. At to siya, 280 pesos yung isang ganito. Kaya masaya ako dahil sabi ko parang nandito pa rin yung heritage na gamit pambahay sa bukid. Kaya kung taga bukid ka, alam mo ito. Pero kung nasa syudad ka nakatira, ay wala kang alam nito. Kaya maganda talaga mga gamit noon dahil siya from the nature. Tapos dahil sa skills ng bawat isa, ayun, ginagawa nila ng ganito. Minsan may gumagawa din ng basket. Tapos ito mamaya gagawin ko itong puto. Papakita ko mamaya. So ngayon, ito lang muna, pinatuyong kasama.